Yun. Hello po, magandang hapon po. Tony Pwede Explore po. Andito po tayo ngayon sa Purok Saranay, Kasilistin 1, Kamiling Tarlac. So, andito po tayo ngayon sa pesto ni Ate Risa Giling. So, pasyal po natin ang kanilang tubuhan at ating kausapin si Ate Risa Giling. So, tara na po para kausapin si Ate Risa. Hello po, andito na po tayo kay Ate Risa Giling. So, kausapin po natin si Ate Risa Giling tungkol sa kanilang negosyo na kubuhan dito sa Purok Saranay, Kasilistin 1, Kamiling Tarlac. So, ito po si Ate Risa. So, magandang araw po, Ate Risa Giling. So, pag-usapan ng sa inyong negosyo na bike po yun. So, saan po tayo pwede mag-usap, ma'am? Ate Risa, so nagpasyal po ako rito sa inyong negosyong kubuhan para atin kung gano'n na po kayo katagal gumagawa dito sa paggawa ng kubuhan. Mag-ano na po, magsi 6 years na. 6 years na, so matagal na po kayo So, paano niyo po napagplanuhan niyo po ba o pangarap niyo po magkaroon ng negosyo? Sa pagkakaano po kasi, nagpapulagan po kami na sa Bulacan. Ngayon lang, sinigang po kami na mag-ipon para makapagtayo ng sarili namin negosyo na bahay. Ay, ganun. Kasama po ba yung mga magulang mo? Kami dalawa lang. Yung asawa mo po? Kami dalawa lang po nila. Na nag-ipon. Para may patayudan yung buwan. So, taga-saan po kayo talaga dati, ma'am? Sa San Carlos. Oh, sa San Carlos po pala sila. Ba't po kayo napunta sa po? Para dito po yung makapag-ano namin talaga. Para kahit paano talagang yung maghahanap ng kubo, mas malapit na sa kanila. Gano'n. O hindi na hindi na pupunta sa San Carlos. So, ibig sabihin, marami po pala kayong customer dito sa kanila. Mas marami na po. So, Kasi sa 6 years namin, marami na din. marami na kayong maging dito, mga customer o kaya mga tag dito. Yung suki. Marami na. Suki. So, karamihan po, isang sumanda sa Tarlac yung nyo, yung mga naging customer nyo. Sa Vargas, gano'n. Dun sa Tarlac City, meron na din kaming... So, sa buong Tarlac po ba na nyo po ba, nang bibigyan nyo kung saka sila, kung kunwari nasa Kapas, Concepcion, pwede rin po siyang i-deliver. Additional fee lang siya sa Gasolina po yun. Normal lang po yun sa mga nag-order ng na bike po. Or So, ito po yung mga natin, ginagawa natin isa ba kayong lipahat or bike bumbo. At po yung mga iba pang ginagawa niyong kubo. Ano ba tawag doon? Ano po siya, lipahat, ordinaryong pawid lang po siya na may double D, labaw po siya pa linisala. Tapos may modern din na kubo. May modern na kubo. Modern na kubo na long span na po siya. Depende po sa papa-customize ng may kasi kadalasan naman po kasi kami customer po kami, mas maganda yung gusto nila na ito para makita nila na talagang bagong-bago talaga. Makikita nila dito na direktang ginagawa dito. Na kailangan lang pasyalan nila para makita nila. Na talagang legit na gumagawa. Yes, ma'am, mas maganda po yun para maging satisfied tsaka makita nila ng personal yung pinapagawa nilang kubo. So, gaano po katagal yung paggawa ng kubo? Depende po kasi yung sa size, saka sa design na ipapagawa. Pag open lang po siya na nasa 2 weeks po. Kung may kwarto naman po siya, na-assure lang po namin sa customer isang buwan po. Kasi isang buwan yung akutin po niya, lalo pa
basa pa po yung kawayan, kailangan pa po natin magulang na hintayin namin na maging magulang siya para bago namin siya i-prepare na isasalpak sa tubo. Kasi pag mura po, madali po siya. Tapos treated na po siya, may gamot na po siya. Ayun ang kinagandahan. So treated na po siya, habang hindi pa na-deliver yung kubo, treated na po siya. Pero pagka i-deliver na po yun, sa kanila lang din ang varnish. Para mas presentable po siyang i-deliver sa inyong lugar. Ganun po yun. Aside po dun sa kubo, di ba, may mga nakita pa po akong maliban po doon. Ano po yung sa pinaposte po pala? Yung pinaka-poste po niya, santol po, saka mangga, yung gamit. Sa ilalim po yun? Opo, sa ilalim po siya. Sulit po siya na kukulamber yung gamit po. Yes po. Depende naman po yung processor sa gusto ng may-ari. Kung gusto niya ng kukulamber, pwede naman. Hindi nga lang may kamahalan. Ang inaano lang po namin dito, yung kukulamber kasi medyo pasok sa bate. Pag good lumber po kasi may katapusan. Pwede po lang po sa So, baliban po doon, may mga nakita po kasi ibang product na ginagawa. Ay, yung mga kulungan po siya. tulungan ng manok. May mga sari-sari pa May rin. mga duyan pa. May mga Nagbibenta din po kami ng may pawid. vals din. May mga Ano tawag din doon? Yung sa nakatayo sa ibabaw ng tricycle? Pugad, bake. Ay, baki. Opo, Pugad. na bake. Pugad ng lawin o pugad ng manok. Pang-agyo, gano'n. Ay, Meron. may pang-agyo din. Magkano naman yung pang-agyo natin, ma'am? Yung pang-agyo po natin, kasi makapal po siya, nasa 7. Pag manipis po, nasa 7. Sibenta po siya. Ano pa yung mga wakan doon? Mga pang-agyo. Yung pang-agyo. Yes, ma'am. Yung pang-agyo natin, nasa ano siya, 7. Sige. So, murang-mura po. Affordable po yun sa sa ating bulsa. So, maraming salamat po, Ma'am Lisa, sa inyong pagpapaulat sa ating interview ngayong hapon na to. At sana po masayahan po ang ating mga viewers at followers na subscribe naman po kay Tony Bird Explorer po. At ganun din po kay Ma'am Marisa. May page po kami. May page po din po si Ma'am Lisa. So, nagpapasalamat po ako ng marami sa inyo, ma'am, dahil pinamulakan niyo ako sa ating sugod interview, sugod bahay. So, maraming salamat po and God bless you sa inyong lahat. So, bye-bye po. Yan.